Magsisimula ang kwento sa ating bida na si Nor, siya ay nag-iisa na lang sa buhay. Bago pumanaw ang kanyang ina ay sinabihan siya na kung ano ang mga gusto niya gawin sa buhay niya ay dapat gawin niya. Habang siya ay may hinahanap ay nakita niya ang libro na binabasa ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Napagdesisyonan ng ating bida na gawin ang kanyang mga pangarap na maging isang adventurer. Bago umalis ang ating bida sa kanilang bahay ay dumaan muna siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Lumabas siya ng kagubatan at bumungad sa kanya ang isang syudad na sobrang laki. Siya ay agad na pumasok sa syudad na ito at dumiretso sa isang guildmaster. Kinausap ng ating bida ang guildmaster na gusto niya maging isang adventurer. Sinabihan ng ating bida na pumasok muna sa isang eskwelahan para magkaroon siya ng skill bago maging adventurer. Una niyang pinasukan ay isang swordman, isang buwan siya nag-training dito pero parying lang ang kanyang kakayahan. Sinabihan ng ating bida na lumipat na lang ng ibang eskwelahan para magkaroon siya ng skill. Bawat eskwelahan ng kanyang papasukan ay inaabot lang ng isang buwan ay siya ay pinapaalis dahil daw sa mahinang skill nito. Bumalik na malungkot ang ating bida sa guildmaster, sinabihan siya ng master na hindi siya pwede maging adventurer kung wala siyang skill. Malungkot na umalis ang ating bida at dumiretso siya pabalik sa kanilang bahay. Hindi sumuko ang ating bida kaya nag-training siya mag-isa, gumawa siya ng kahoy na espada, umaga tanghali gabi siya ay nagtitraining. Umabot ng 1 taon 3 taon at 14 years ang kanyang pagtitraining pero parying lang ang kanyang kayang gawin. Napagdesisyonan ng ating bida na bumalik sa guildmaster para ituloy ang kanyang pangarap. Tinanong ng assistant ng guildmaster kung ano ang mga skill ng ating bida pero ito'y nag-alinlangan dahil mahina lahat ng ito. Nakita ng ating bida ang guildmaster at naalala parent siya nito kahit sobrang tagal na ang nakalipas. Sinabihan ng ating bida na kahit I-rank ay hindi siya pwede ang pasok lang talaga sa kanyang rank ay maging isang F-rank, pero walang pakialam ang ating bida basta maging adventurer lang siya. Tuwang-tuwa ang ating bida nang makuha niya ang license niya sa pagiging adventure bilang F-rank. Ang pwede lang gawin ng ating bida sa kanyang mga quest ay magbuhat, maghanap ng nawawalang pusa at iba pang hindi konektado sa mga monster. Isang araw habang nasa quest siya may narinig siyang humihingi ng tulong kaya agad niya itong pinuntahan. Pumasok siya ng kuweba at bumungad sa ating bida ang isang malaking baka na monster. Nakita niya ang isang babae na nakatali at nakapalibot sa mga ito ang mga kawal. Sinugod ng mga kawal ang baka na monster at sila ay namatay lahat. Balak tulungan ng ating bida ang babae kaya nung papatayin na ito ay binato niya sa mata ang baka at siya ay tumakbo para magpahabol. Hindi napapansin ng ating bida na bawat atake ng baka sa sobrang lakas nito ay kaya niya itong sanggain. Napansin ng monster na baka ang babae kaya balak balikan para patayin ulit siya pero sinalag ng ating bida ang baka gamit ang espada niyang hawak. Sa sobrang lakas ng kanyang parrying ay tumalsik ang palakol na hawak ng baka at tumama sa leeg nito at naputol ang leeg nito. Sobrang nagpapasalamat ang babae dahil sa kanyang pagtulong pero hindi makapaniwala ang ating bida na natalo niya ang monster na baka. Guys dito ay binigyan pa siya ng hari ng espada dahil sa pagtulong niya sa babaeng kanyang niligtas na isang prinsesa. Sobrang ganda din ng anime na ito kahit hindi ganon kalakas ang kanyang skill ay nagagamit niya ito. Spoiler lang ng konti guys kaya pala siya pinalipat-lipat ng eskwelahan ay may talento pala ang ating bida sa bawat pupuntahan niyang eskwelahan kaya lahat ng ito ay na-acquired niya. Ang title nga pala ng anime na ito ay I Parrying Everything. Guys wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel andyan ang link sa comment section salamat.